Tama. Siya yung batang tumulong sa akin noon. Nung nahulog ako sa burol. Pero bakit siya narito at tinulungan niya na naman ako? Safrina. Umuwi na tayo, Lucas. Gusto kong magpahinga. At alam ko rin na nag-aalala na sa akin ng gusto si Lolo. Kaya tayo na. Umuwi na tayo. Sige, tayo na. At huwag mo rin kakalimutang sabihin sa akin ang totoong nangyari sa'yo. Kung bakit nangyari sa'yo to. Lucas. Safrina, apo. Lolo, pasensya na ko kayo kung ngayon lang ako. Lucas, igawa mo nga ako ng mainit at siya. Malamig ang sikmura ko. Lolo, kausapin niyo naman po ako. Pasensya na po talaga. Huwag ngayon, Safrina. Lolo. Huwag mo na munang pilitin si Lolo. Lucas. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ba talaga nangyari? Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang tunay na nangyari sa'yo. Nabitag ako sa underground arena. Nagkaroon ng putukan. Hinabol ako ng mga tauhan ng Kapitolyo. Tinamaan ako sa balikat. Ano? Tapos wala na akong ibang matakbuhan, kundi ang patay na gubat. Doon ako nagbakasakali. At hindi ko akalain na mabubuhay pa ako, Lucas. Sa dami ng mababangis na hayop. Wala akong laban kung aatakihin nila ako. Hinang-hina na ako. Ang bigat na ng paghinga ko. Safrina. Yung kahit pala sa dagat ng mababangis na hayop, ay meron din silang puso para wag akong tuluyang patayin. Hindi ka pinakialaman ng mga hayop sa patay na gubat? Hindi, Lucas. Hindi nila ako pinatay. Napakabuti nila, Lucas. Imposible yun. Imposible yun, Safrina. Imposible pero nangyari. Hindi nila ako pinakialaman. Hindi nila ako pinatay. At alam mo bang tinulungan ako ng tagapagbantay ng patay na gubat? Ano? Ina? Narito ka ulit? Ano ginagawa mo rito? Akala ko babalikan na ng palasyo. Naisipan kong balikan ka rito. Dahil pupunta din dito ang iyong ama. Meron siyang sadya sa inyong punong guro at punong tagapamahala ng akademya. Tungkol saan ang sadya ni Ama? Kung nag-aalala kayo na gumagawa ako ng kalokohan, huwag kayong mag-alala. Wala akong ginagawa. Nagpapakabait ako. Wala kayong dapat na ipangamba. Hindi naman ito tungkol sa iyo, William. May ibang sadya ang iyong ama. At hindi yun tungkol sa iyo. Kung ganon, tungkol nga po sa Nina. Gusto ko pong malaman. Masama ho ba kung nais kong alamin kung anong mga yon? Huwag na muna ngayon. Tsaka na lang kapag narito na si Bella Dimitri. Tinulungan ka ng tagapangalaga ng patay na gubat, pero wala pang nakakakita sa kanya. At isa pa, wala sa bokabularyo niya ang pagtulong. Pero tinulungan niya ako. Tinulungan niya ako. Pero nung pauwi na ako, may mga nakasalubong ako mga barako. Hindi ko akalain na mangyayari ito, Lucas. Ang buong akala ko, makakauwi ako ng ligtas. Pero nagkamali ako. Dahil ito ang sinapit ko. Siguro sila yung mga nakita ko kahapon. Nais ko silang pagbayarin sa Frina. Natatandaan mo ba ang kanilang mga mukha? Hindi, Lucas. Ipinahila nila ako sa kabayo. Kaya malubha ang lagay ko. Napakawalang hiya nila. Paano nilang nagawa yun sa iyo? Wala silang puso.
Nais kitang ipaghiganti sa Frina. Wag na. Wag na, Lucas. Masamang loob sa akin ni Lolo. Hindi ko alam kung anong gagawin. Para lang mapatawad niya ako. Palipasin mo muna ang sama ng loob niya. Mapapatawad ka rin niya. Mabait si Lolo. Maiintindihan niya kung bakit. Pero hindi ko maaaring sabihin sa kanyang nangyari sa akin, Lucas. Tsaka na mag-aalala siya ng gusto. Alam ko. Kaya hanggat maaari, huwag nating sasabihin sa kanya. Lucas. Lolo. Safrina. Lolo, paumanhin po. Kung pinag-alala ko na naman po kayo. Sa totoo lang, masama ang loob ko sa'yo. Dahil hindi mo na naman ako sinunod. Pero alam mo naman na hindi nagtatagal ang sama ng loob ko sa'yo. Kalaunan ay mapapatawad pa rin kita. Lolo. Pero sana lamang ay wag mo nang ulitin pa yon. Halos patay mo na ako sa labis sa pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang dapat na gawin. Hindi namin alam ni Lucas kung nasaan ka. Kung may nangyari bang masama sa'yo. Lolo. Hindi ko alam kung anong iisipin ko sa Frina. Bakit kailangang pagdating pa ni Bella? Dahil yon ang nais ng iyong ama. Kaya wala tayong magagawa. Hindi natin siya maaaring pangunahan. Ina, alam ko naman na may alam ka eh. Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin? Dahil hindi nga maaari, Prinsipe William. Hindi mo pwedeng malaman hanggang wala si Bella Demetri. Tungkol ba ito sa laro? Oh. Tama ba ako, Ina? Tungkol nga ba ito sa laro? Meron na ba kayong ipinanglaban sa amin ni Bella? Kaya ba ayaw ninyong sabihin sa akin? Tama na, William. Ayaw naming sabihin sa iyo. Dahil may dahilan. At kung ano man yun, ang iyong ama ang nakakaalam. Alam kong may kinalaman ito sa laro. Alam ko yun. Pero bakit ayaw nilang sabihin sa akin? Ano bang problema kung malaman ko man? Saan ka nagpunta sa loob ng isang araw at isang gabi mong pagkawala sa Frina? Lolo. Bakit hindi ka makasagot? Saan ka nagpunta? Kapag nasagot mo ang tanong ko na yan sa'yo, maaari kitang patawarin. Lolo, galing po ako sa isa sa mga kaibigan ko. Patawarin niyo po ako. Kung hindi ko man nasabi sa inyo, hindi ko po sinasadya, Lolo. Tama na. Palipasin mo muna ang init ng ulo ko, Apo. Huwag mo muna akong pilitin ngayon. Ayaw kong mapagsalitaan kita ng hindi maganda. Lolo. Huwag mo na kasing pilitin pa si Lolo. Maiintindihan din niya ang mga bagay-bagay. Sa ngayon, hayaan mo muna siya. Huwag mo nang pilitin. Hindi ko lang naman kasi matim, Lucas. Yung makita ko si Lolo. Pero alam kong galit siya at may hinanakit sa akin. Kasalanan to ng mga taong yun, Lucas.
Silang dahilan kung bakit nangyari sa akin to. Kung bakit galit sa akin si Lolo. Silang dahilan. Huwag mo nang sisihin ang mga taong yun. Hayaan mo na sila. May tamang oras para sa paghihiganti. Lucas. Ang sarap dami ng lamig ng tubig. Ang mga sugat ko, unti-unti na rin naghihilom. Pero ang sakit at apdi na galing sa mga taong may gawa nito sa akin ay narito pa rin. Damang-dama ko pa rin. Nais ko silang paghigantihan. Gusto ko silang pagbayarin. Pero hindi ko sasayangin ang oras ko sa kanila. Darating din ang panahon na sila mismong lalapit sa akin. At ako mismong maniningil sa kanila. Sinasabi ko na nga ba? Oh. Dito rin kita matatagpuan. Huh? Sino ka? Anong kailangan mo? Bakit bigla-bigla ka na lamang sumusulpot? Wala naman akong balak na masama sa'yo. Paumanhin nga pala kung lumisan lamang ako nang walang paalam kahapon. Ayoko kasing istorbohin kayo ng kaibigan mo. Nakwento niya sa akin na tinulungan mo raw ako. Nagpapasalamat ako sa iyo. Walang ano man yun. Isa pa, nangangailangan ka talaga ng tulong. Ano nga palang ginagawa mo sa lugar na yun? Pinahintulutan ako ng academy na lumabas upang manguha at mangalap ng mga halamang gamot. Sakto naman at nakita kitang buhat-buhat ng kaibigan mo. Alam kong malala ang lagay mo kahapon. Ang ipinagtataka ko lang, ano bang nangyari sa'yo? Paano mong natamo mga sugat na yun? Nagpasalamat na ako sa iyo. Siguro naman, labas ka na sa kung ano man ang tunay na nangyari. Ha? Nasaan na naman si Safrina? Umalis na naman ba, Lucas? Naligo lang ho siya sa talon, Lolo. Babalik din naman po siya. Ay, baka kung sana naman siya nagpunta. Alam mo naman ang batang yon. Masyadong matigas ang ulo. Hindi marunong pagsabihan. Huwag po kayo mag-alala. Hindi na ulitin pa ni Safrina ang kung ano mang ginawa niya. Dapat lang. Baka kapag nagkataon, hindi ko na siya magawang patawarin. Ayokong dumating sa puntong yun ang lahat, Lucas. Lolo. Hindi naman ako masamang nilalang. Nais ko lang malaman kung bakit nangyari yun sa'yo. May binabalak ka man o wala. Masama ka man o mabuti. Sa tingin ko, wala ka pa rin karapatan na alamin kung ano man ang nangyari sa akin. Oo, nagpapasalamat ako sa'yo dahil tinulungan mo ko. Pero siguro naman, sapat na yon upang wag mo nang alamin pa ang tunay na nangyari sa akin. Sige, hindi naman kita pipilitin eh. Kung ayaw mong sabihin sa akin, sige, hindi kita pipilitin. Siya nga pala, alam kong natatandaan mo kung sino ako. Oo, ikaw ang batang tumulong sa akin noon. Nagpapasalamat ako dahil kahit papano ay naalala mo pa rin ako. Sige Safrina, mauna na ako sa'yo. Inaantay na ako ng sasakyan pabalik sa academy. Sasakyan pabalik sa academy? May mga taga-Kapitolyo na narito? Oo, narito sila upang samahan kami. Bakit? May problema ba Safrina? Kung gano'n, hindi malayong taga-Kapitolyo ang may gawa nito sa akin. Safrina, ayos ka lang ba? Oo naman. Ayos lang ako.
Ayos lang ako. Saan ka na naman ba galing? Bakit ang tagal mo? Hinanap ka kanina ni Lolo. Galing ako sa talon. Naroon si Serena. Si Serena? Anong ginagawa niya doon? Hindi ba? Nawala na lang siya basta kahapon? Oo nga eh. Pero naroon siya. Tinatanong niya sa akin kung anong nangyari. Kung bakit ako sugatan kahapon. Bakit naman niya itinanong yun? Hindi ko rin alam. At wala naman akong balak na alamin eh. Hindi ko rin naman sinabi sa kanyang dahilan. Wala akong tiwala sa kanya, Lucas. Paano ka naman magtitiwala sa isang taong kakakilala mo lang? Hindi ka naman dapat na magtitiwala kagad. Lucas. Pumanhi ka na dun sa loob, magbihis ka na. Tapos puntahan mo si Lolo sa likod bahay. Kasama niya dun si Takugami. Kausapin mo. Tingin mo, gusto niya akong kausapin? Bakit naman hindi? Siyempre, gusto ko niyang kausapin. Kaya sige na, puntahan mo na siya. Sige, Lucas. Magbibihis muna ako. Sige. Lolo, Oh. hinahanap niyo raw ako, sabi ni Lucas. Oo. Akala kung saan ka na naman nagpunta. Kaya hinanap kita. Pero dahil nandito ka na, panatag na ang loob ko. Lolo, alam ko po na masama pa rin ang loob niyo sa akin. Pero sana, wag naman po kayong magalit sa akin ng gusto. Hindi ko naman po sinasadyang magalit kayo. Ano nga ba kasi talaga ang nangyari? Bakit hindi mo magawang sagutin ang tanong ko sa'yo sa Frida? Simple lang naman kung tutuusin. Pero bakit hindi mo magawang sagutin? Oras na po upang inumin mo ang gamot mo. Serena, akala ko ba mabisa ang ililapat ninyo sa aking lunas? Pero bakit panay pa rin ang pagkirot ng tagiliran ko? Marahil may sugat pa ito sa ilalim. Hindi pa tuluyang naghihilom. Pero wag ho kayong mag-alala. Kapag naghilom na ng tuluyan ang sugat mo, babalik na sa dati ang lahat. Gusto ko nang gumaling kaagad. Para magawa ko na ang nais ko. Kaya kayo, gawin niyong lahat para gumaling kaagad ako. Kaya nga ho ako lumabas na academy. Para ho maghanap ng mabisang gamot. At hindi naman po ako nabigo. Dahil nakahanap po ako. Kung ganun, gamutin mo na ako. Ano pang hinihintay mo? Opo, mahal na prinsipe. Gagamutin ko na po kayo. Mabuti naman. Bilisan mo. Naiinis na ako. Tinitiis ko lang ang kirot ng sugat na ito. Pero nakakairita na. Opo, mahal na prinsipe. Takugami, nangulila ka rin ba sa akin? Ako rin. Labis din ako nangungulila sa'yo. Huwag ka mag-alala. Narito na ako. Hindi kita iiwan pang muli. Opo, pangako. Hindi na. Kapag may lakad ako, isasama na talaga kita. Alam kong masyado na ako nagiging maigpit sa'yo, Safrina. Pero lahat ng ginagawa ko ay para rin sa kapakanan mo. Kaya sana ay maintindihan mo ako, Apo. Sana. Lolo, nariyan po pala kayo. Aalis na rin ako. Natuwa lang akong pagmasdan si Takugami. Nangulila rin siya sa'yo. Oo nga po eh. Halata nga po masyado sa kanya. Ay siya. Sige, Safrina. Babalik na ako sa loob. O ikaw, maiwan ka ba rito kay Takugami? Opo, Lolo. Dito po muna ako. Sige.
Ikaw ang bahala. Tapos ko na pong malapatan ng lunas ng sugat niyo, mahal na prinsipe. Sigurado ka bang gagaling na ito? Oo naman po. Magaling akong mangalap ng halamang gamot. Siya nga po pala. Kailan ang balik ni Binibining Bella? Hindi ko alam. Darating na lang yun. Wala namang sinabi kung kailan siya babalik. Ganun ho ba? Saan ka nga pala nangalap ng mga halamang gamot? Sa gubat ng Fasferia, mahal na prinsipe. Hindi pa masyadong napapasok ng pagkakaingin ng gubat na yon. Kaya hindi malayo makahanap ako ng mabisang gamot. Ha? Sige po, mahal na prinsipe. Maiwan ko na po kayo. Babalik na lang uli ako mamaya upang tingnan ulit ang lagay nyo. Sige. Fasferia. Ano bang meron sa lugar na yon? Bakit sa tuwing naririnig ko ay parang nag-uudyok sa akin na bumalik doon? Lalong-lalo na ang talon na kung saan ako muntik ng malunod. Lugar kung saan ako iniligtas ni Bella. Bakit nakakaramdam ako ng ganito? Bakit?